Okay na coach, na ano ko na. And okay ko na. Ayan. So, naka-ano pala tayo, naka-live, no? So, para sa mga live viewers natin, ayan, shout out po sa inyong lahat. Sa mga nakikinig dyan at saka sa mga nanonood sa ating live, no? So, shout out po sa ating lahat, no? Ayan. So, we are live right now. Ayan, sa mga hindi makapasok sa Zoom, pwede kayo dun sa live na lang makinig para at least, 'di ba? So, marami tayong matutunan, marami tayong maano, makuhang learnings ngayon, no, from our training topic this morning. Ayan. So, meron lang akong ano dito sa cellphone chat. Ayan. Ayan, so let us start with our training, no? So, magpapakilala muna ako. By the way, name ko po pala, I'm Arnel Panim. So, isang full-time coach dito sa LiveCode and isa din po akong senior high school graduate, no? So, before I start here in LiveCode, so marami din pa akong mga na pagdaanan, no? So, kasi lahat naman tayo siguro may mga pinagdaanan before tayo mapunta dito, no? Hindi naman, 'di ba, ibig sabihin no na porket napunta ka dito sa LiveCode, 'di ba, maganda yung buhay mo, 'di ba? So, lahat tayo may mga naranasan tayo or meron tayong pinagdaanan before tayo mamumulat, before yung isip natin talaga maging alerto dito sa negosyo. Kasi dati hindi naman talaga ako hindi naman talaga ako mahilig sa negosyo. Hindi naman talaga ako business-minded person. At hindi ko rin talaga linyahan yung mga ganitong uri ng negosyo. Talagang nag-ano lang talaga ako. Naging practical lang talaga ako sa buhay. So I'm so thankful din na maaga kong nalaman yung negosyo. Kasi 'di ba, so hindi lahat ng tao 'di ba, as in hindi talaga lahat ng tao nagiging mulat kaagad sa negosyo. Even though hindi ako nakaranas ng pag-work, but still I am grateful kasi dito ko talaga na natutunan na hindi pala lahat ng tao is destined dito sa pagnenegosyo. Di ba may iba na naging empleyado, pero I'm so grateful talaga na nakilala ko ng maaga si Live Good. Nakilala ko yung ng maaga yung pagnenegosyo kasi akala ko dati so hanggang work lang ako, di ba? Akala ko dati na pag sinabi nating trabaho, yun na talaga yung makakapagpabago sa ating buhay, no? Yun na talaga yung magkakaroon tayo ng breakthrough. Yun talaga yung pinaka ko dati, pinaka akala ko. So, akala ko lang pala yun, di ba? Hindi pala yun totoo. So, I'm so thankful na dito ko talaga sa Live Good nakita yung natin, pinaka breakthrough na makatulong sa atin. Ayan. So, maaga kong nalaman na yung pagnenegosyo pala is yung paraan talaga para umasenso yung isang tao. Diba? Kaya, thank you so much, Live ko, dahil nakilala kita. Then marami din yung nabago sa sa buhay ko. Not only my mindset but also my physical body. Kasi na talaga niya, talagang nabago ng Live Good, no? Yung buong pagkatao ko. Kasi dati ay mahiyain din ako. Hindi ko linyahan yung kumausap ng mga taong hindi ko naman kilala. Hindi ko din linyahan yung mag-training, no? Kasi isa talaga ako sa mga shy type person na hindi niyo makikita sa camera. Hindi talaga ako nagpapa-picture. Dito lang talaga ako nagkaroon ng confident na humarap sa mga tao, no, through online. Kasi ito talaga yung pinaka-hit ko dati. Pero talagang nag-iba. Nag-iba yung ihip ng hangin, di ba? So yung dating mahiyain ngayon, nakikipag face na, nakikipag tawag doon, entertain na through online, no? So, yan talaga yung power ng duplication training, then yung application. Syempre, so sa bawat training na natin din natin dapat marunong tayo mag-apply, no? Ayan, so yun lang. I hope na nakilala niyo ako mga partners and coaches na dito ngayon. So, let us start with our training. So, mag-share screen lang po ako para makita niyo yung training topic natin kasi I know na excited nyo nang mapakinggan yung training natin. Excited na kayo matuto. Ayan, so sino po ba yung mga excited na dito? Kindly comment dyan, no, para makita ko kung sino ba yung mga excited na, sino ba yung ready na makinig, yung ready na matuto, no? Ayan, so kindly comment nga dyan kung sino yung excited. Super excited dyan sa Ayan, I'm so excited, sabi ni Coach Glenn, no? Ayan, so thank you so much no, sa mga coaches natin na andito na nakipag-participate ngayong umaga, no?
Ayan, so our training topic for today is blueprint to success, no? So ano po ba yung blueprint, coach? Ito po ba yung blue na ano na ink sa pentel pen, char? Ito po ba yung blue na print, di ba? So pag sinabi po nating blueprint, ito po yung plano natin, 'di ba? It contains our plans or design, 'di ba? So design, sabihin na lang natin design, sketch, 'di ba? So kumbaga ito yung temporary natin na ginagawa before tayo mag-proceed talaga sa ating pinaka gagawin, 'di ba? Or pinakagawain. So it's simply our sketch. Kumbaga nagpapagawa tayo ng bahay, kailangan muna natin ng sketch, 'di ba? Kung nagpapagawa tayo ng ng ano natin, dream house natin. So syempre kailangan talaga natin kumuha ng architect, then yung na talagang maggagawa ng sketch natin yung mga design kung paano natin ipapagawa yung bahay natin, no. So kailangan talaga ng ganyan, no. So ganun din dito sa negosyo natin. 'Di ba? So meron dapat tayong blueprint before tayo mag-undergo ng mga gagawin natin, 'di ba? Before tayo mag-proceed, before natin gawin yung negosyo natin. So kailangan meron ka ng nakahandang blueprint. Diba ito yung sinasabi natin blueprint to success. Okay? So dapat meron tayo nito and always remember na mag-take note tayo, no, every slide i-take note nyo. Every slide kopyahin nyo kasi napaka-importante po ng training na to. Kasi marami kang matututunan dito. And maano talaga, mai-enlighten talaga yung utak mo. Okay? Kaya hold on lang, stay tuned lang, di ba? GPS lang kayo kasi marami kayong matututunan. Hindi po masasayang yung araw at saka yung oras ng pakikinig po ninyo dito sa Zoom natin ngayon. Okay? So let's proceed to our next slide. Ayan, let us let us tackle first the importance of trainings. Ano po ba yung importansya ng training? So bakit po ba tayo nagkakaroon ng training? Bakit po ba tayo umaattend ng mga training, di ba? So ano po ba yung importance or importansya ng training, coach? So training is the backbone in building your network. So simply, so yung training po ito talaga yung pinaka-importante kapag nagbi-build ka ng network mo, 'di ba? Or nagbi-build ka ng negosyo mo kasi pag walang training, no? So hindi mo matututunan or hindi ka ma-align. Your mindset, kumbaga yung mindset mo hindi naka-align sa negosyo mo. Kaya that is why kailangan mo mag-attend ng training, 'di ba? Kagaya ng natin, parts of the body natin, 'di ba? So meron tayong backbone. 'Di ba? Yung backbone natin, kumbaga siya yung nagho-hold or siya yung talagang nagki-carry ng mga natin, 'di ba, organs natin. Tapos yung backbone natin naglalaman din yan ng mga nerves na talagang connected sa utak natin at saka connected sa mga body parts natin, lahat ng mga body parts natin, our hands, our legs, 'di ba? So para makagalaw tayo. 'Di ba? Kumbaga, yung backbone natin, ito yung naglalaman ng mga ugat-ugat na talagang connected dito sa buong katawan natin para makagalaw yung ating katawan, 'di ba? So it is also the same with our training, no? So kung hindi ka attend ng training, kung hindi mo bibigyan ng importansya yung training, hindi ka talaga makakagalaw, 'di ba? So magiging paralyzed ka, 'di ba? So that is why very important dito na mag-a-attend ka palagi ng training kasi pag hindi ka mag-a-attend ng training, parang napaparalyze ka. 'Di ba? Parang hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. 'Di ba? Up to the point na hindi ka nagaganahan. Up to the point na mag-quit ka na. 'Di ba? Kasi hindi ka man lang nakita sa training, 'di ba? Nung nag-attend ka, ay nung nag-member ka sa Live Good, 'di ba? Ni anino mo hindi man lang makita sa training, 'di ba? Ni buhok or sabihin natin, nilibag, hindi man lang makita sa training, 'di ba? So that is why napaka-importante po talaga na mag-attend tayo palagi ng training. 'Di ba? Hindi po namin ginagawa yung training dito sa Ultimate Empire para pahirapan kayo, 'di ba? Para puyatin kayo or para bigyan kayo ng ng something na dito, something na role na mahihirapan kayo, 'di ba? Ginagawa po namin yung training para din po ito sa inyo. Kasi kami po noon, 'di ba? So napakaswerte niyo po talaga ngayon. Kasi dati kami noon, nung nag-start kami dito sa Libcod, wala pong nagtuturo sa amin, 'di ba? So kami po talaga yung tipong tao na willing to learn, 'di ba? Kasi kahit walang nagturo sa amin, kahit wala kaming mga as in training, 'di ba? So talagang ginawa po namin yung lahat, 'di ba, para matutunan, 'di ba? So napakaswerte po ninyo ngayon kasi nung nag-join kayo dito sa Ultimate Empire, talagang planchada na lahat. Andito na lahat, 'di ba? So wala na kayong hahanapin. So kaya
'Di ba? Dapat bigyan po natin ng importansya yung bawat training na binibigay po, na bawat training po na talagang ginagawa ng mga coaches natin. 'Di ba? Kasi hindi po kami nagsasayang dito ng laway para lang po pahirapan kayo. Kundi nagsasayang po kami ng laway kasi alam na alam po namin na ito po yung makakatulong sa inyo. Kasi dito po kami na-mold. Dito po kami namulat, dito po kami nasanay, dito po kami na iba yung mindset namin. 'Di ba? Kumbaga dito kami talagang nasanay na harapin yung mga problems, harapin yung mga struggles na dadaanan natin dito sa negosyo habang papalayo tayo ng papalayo sa ating journey. Okay? So another na lang po, 'di ba? So kumbaga kagaya na lang po ng quotes na to, 'di ba? If I had 6 hours to chop down a tree, I'd spend the first hours sharpening the axe. 'Di ba? Sabi ni Abraham Lincoln, 'di ba? So kung meron po tayong time na mag-attend ng training, gawin po natin. Mag-attend po tayo. Huwag po nating sayangin yung time na 'yan sa wala lang pong kwentang bagay, 'di ba? Like yung extra time mo diyan, 'di ba? So i-ano mo pa, ipapanood mo pa ng TikTok. So why not mag-attend na lang po tayo ng training, 'di ba? Kasi kumbaga isipin po natin yung mga significant na gawain natin. Wag po yung may entertain lang tayo kasi mga Pilipino 'di ba mas pinipili natin na yung nai-entertain tayo, 'di ba? So kaysa sa merong makakapagpabago sa sarili natin, 'di ba? So ganyan talaga yung mindset natin, no? So mas pinipili natin manood ng mga nakakatawang movies, nakakatawang mga jokes diyan sa natin, social media. So yan po talaga yung mga sinasabi nating distraction, 'di ba? So although yung Facebook natin meron siyang advantage and disadvantage, kaya dapat ikaw na users alam mo kung ano po yung advantage and disadvantage ng Facebook sa iyo. Okay? Kasi 'di ba diyan tayo nagkakatalo, diyan tayo nagkakaroon ng tinatawag na distraction. Kasi instead na nakikinig tayo, pumupunta tayo sa ibang mga apps natin, 'di ba? So for example, ngayong training ng Zoom, 'di ba? So although naka-attend tayo, pero pumupunta pa rin tayo sa Facebook, 'di ba? So pinakikinggan lang natin pero yung utak natin nakatuon sa ibang bagay. 'Di ba? That is why wala tayong natututunan. That is why parang useless lang yung tinitraining sa atin kasi hindi naman po natin na-gets, hindi naman po natin na subside, 'di ba? Yung tinuturo sa atin, 'di ba? So kaya kailangan po natin pahalagahan, 'di ba? This is a free training. This is a free online training na kung saan wala kayong gagastusin, 'di ba? Free na lahat. Unlike naman nung dati pa ng mga natin, ng mga nung dating panahon pa, 'di ba, na kapag umattend tayo ng training, 'di ba, kailangan nating gumastos, kailangan nating maglabas ng pera, 'di ba? Unlike ngayon, 'di ba, na ipapasa na lang yung link sa GC, attend ka na lang. Tapos yung iba, 'di ba, hindi pa magawang mag-training. Hindi pa magawang mag-attend ng training, 'di ba? So, what do you think, 'di ba? So, may chance ba siyang yumaman? 'Di ba? Yayaman ba siya? 'Di ba pag ganun yung mindset? 'Di ba, partner J. Villaruel, 'di ba? So, what do you think? 'Di ba, yung isang taong ganyan, 'di ba? Kung ganyan siya mag-isip, yayaman ba siya? 'Di ba? Kung sa training pa lang hindi na siya maka-attend, 'di ba? So, what do you think, 'di ba? So, kung yumaman pa kaya siya, 'di ba? So, handle niya kaya lahat 'yun, 'di ba? So, dapat meron tayong pag meron tayong tinatawag na importance, 'di ba? So dapat binibigyan natin ng importansya yung bawat training. Kasi ginagawa to talaga ng mga coaches para po sa ating lahat. Hindi lang po para sa amin, kundi para po sa ating lahat. Kasi alam po natin na kapag umattend tayo ng training, na-align po talaga yung mindset natin. Na-align yung mindset natin sa negosyong ginagawa natin. Kasi kapag hindi ka nag-attend ng training, papalayo ka ng papalayo sa success mo. 'Di ba? Unti-unti mong nilalayo yung sarili mo sa success mo, 'di ba? Then pag hindi ka umattend ng training, linilimitahan mo yung sarili mo na kung saan marami pang kayang gawin, 'di ba? Kumbaga hindi mo siya ino-open sa lahat ng bagay na pwede mo pang malaman. Okay? So lahat po tayo may karapatan po tayong malaman kung ano man po yung mga bagay na hindi pa natin nalalaman. Okay? So always keep on innovating. Dapat ikaw yung taong nag-i-innovate palagi. Kung ano pa yung mga hindi mo alam, yun yung dapat mong alamin. Okay? Don't limit yourself kasi ikaw lang din talaga yung makakatulong. So yung sarili mo lang din yung makakatulong para umangat ka sa buhay. Okay? So next tayo? Next slide.
Okay, so example na lang po itong picture na to, 'di ba? So meron tayong picture dito na example to ha. So kung mapapansin po natin dito, so meron pong magkakaibigan, no? So then yung isa, 'di ba? So parang ini-invite niya yung dalawa niyang kaibigan, 'di ba? Tapos ano, yung sabi ng dalawa niyang kaibigan, no thanks, 'di ba? We're too busy. So ano po ba yung napupulot nating aral? Sino po ba yung relate dito sa picture na to? 'Di ba? Sino po ba yung ano, sino po ba yung nakaka-relate? So kindly comment diyan kung sino ba yung nakaka-relate natin ng mga partners, no? Kasi 'di ba minsan nangyayari to sa atin, 'di ba? Sabi pa nga ni partner J. Villaruel, training is major parts of the business coach. Yes. 'Di ba? So talagang ito talaga yung pinaka-major parts, no? O 'di ba nangyayari talaga to sa atin, 'di ba yung sinasabi natin na busy tayo, wala tayong time na mag-attend sa business, ay sa training natin, 'di ba? Kumbaga nangyayari talaga to. Ito talaga yung kadalasan na nangyayari sa atin. 'Di ba yung sasabihin natin na we're too busy, 'di ba? Hanggang sa hindi mo na talaga mabigyan ng oras yung negosyo mo. Kasi nga, 'di ba? Mas prioritize mo pa rin yung work mo over your business. Okay? Which is very wrong mindset. Kasi alam na alam mo naman, 'di ba, na sa negosyo, pwede kang umunlad, pwede kang magkaroon ng breakthrough, pero bakit hindi mo man lang mabigyan-bigyan ng oras? 'Di ba? Kahit ano lang, kahit 'di ba yung training natin 2 to 3 hours lang naman 'to. 'Di ba? Or minsan nga ano lang 2 hours lang or 1 hour lang, 'di ba, yung training natin. Pero ba't hindi po natin mabigyan ng oras? Ba't hindi po natin bigyan ng time? 'Di ba na kung saan makakatulong naman po 'to sa atin, 'di ba? So, malaki po yung nagiging impact ng mga trainings po natin kasi dito po tayo namumulat. 'Di ba, marami pong posibleng mangyari sa atin dito pag once po na nag-a-attend tayo ng training. Kaya wag po nating small-smallin lang, 'di ba? Wag tayong maging small mindset, tawag doon, yung small time, 'di ba? Wag tayong mahilig mag-small time kasi kapag mahilig ka mag-small time, hindi ka talaga uunlad. Basta sabihin mo, ay training lang naman 'yan. Ay hindi naman ako bagay diyan. Talagang 'di ba? Tapos sinasabi ng iba, matanda na ako para diyan, 'di ba? Hindi na ako. Kumbaga, hindi ko na kailangan 'yan kasi matanda na ako, 'di ba? So sino po ba yung nagsabi na may age, kumbaga meron tayo ditong tinatawag na age limit. 'Di ba? Sino po ba yung nagsabi na may age limit yung pagiging successful? 'Di ba hindi po 'yan nakabatay sa kung ano mang edad ng meron tayo or kung sa ano mang status yung meron tayo. 'Di ba? Yung isipin po dapat natin dito is yung sarili natin. Kasi tayo po yung may hawak sa success natin. So bakit tayo makikinig sa iba? Bakit tayo makikinig sa mga negative people na kung sila nga 'di ba hindi nila matupad yung sarili nila, 'di ba? Kung sila nga 'di ba hindi nila mapaunlad-unlad yung sarili na, bakit tayo makikinig sa kanila? Bakit tayo makikinig doon na ikaw naman yung may hawak sa sariling buhay mo? So, bakit hindi mo pagtuunan yung pansin yung mga taong nagki-care sa iyo? Yung mga taong yung positive people na sasamahan mo dito. Kasi pag positive people yung sinasamahan mo, magiging kagaya ka rin nila. And kapag negative people yung sasamahan mo, magiging isa ka din sa kanila. Kaya careful tayo sa mga taong sinasamahan natin, sa mga taong pinapakinggan natin. Kapag iba na yung topic nila, kapag negative na, ikaw na lang po yung mag-adjust. Lumayo ka na lang po sa para hindi ka mahawa sa mga mindset na kung anong meron sila. Okay? So, next slide tayo. Ayan, so ito naman po yung foundations of building. So, kung familiar po kayo sa paggawa ng mga building, 'di ba? Kapag gumagawa po ng building, 'di ba? So hindi po 'yan ibig sabihin na madaling proseso lang. Kasi po yung paggawa po ng building talagang dumadaan po 'yan sa proseso. Nagkakaroon po sila ng malalim na paghuhukay. 'Di ba? Before sila mag-come up na gumawa ng building, naghuhukay po muna sila ng malalim, 'di ba? Ito po yung foundations. Kumbaga meron po yung deep foundations before po ma-build yung isang building, 'di ba? So kagaya po nitong mga buildings na nasa picture na to, 'di ba? So kumbaga before po na-create 'yan, meron po munang malalim na paghuhukay, 'di ba? It is the same lang po sa pagnenegosyo natin. Kumbaga scenario lang po ito ha. Kumbaga i-ano po natin, i-connect po natin dito sa pagnenegosyo natin. The same po 'yan. Kumbaga same na same. Kasi po dito po sa negosyo natin, kailangan mo po dito ng foundations, pundasyon, 'di ba? Kailangan mo dito ng pundasyon kasi pag wala kang pundasyon, ilang bagyo lang, ilang lindol lang, pwede kang matibag.
o pwede kang mag-breakdown. Di ba? So kailangan mo talaga dito ng pundasyon. Kasi pag wala kang pundasyon sa sarili mo, konting problema lang yung damating sa buhay mo, konting rejections lang, or mga ano lang, mga struggles lang na pagdaanan mo, talagang mawawala ka lang sa focus. Up to the point na mag-quit ka na, hindi mo na ipapagpatuloy yung pangarap mo. Hindi mo na ipapagpatuloy yung mga ano mo, mga goals mo dito sa Libcon. Kasi nga, yung foundation natin, yung pundasyon natin, maano lang, sobrang, tawag doon, sobrang babaw. Diba? So, kailangan natin dito ng malalim na pundasyon. Kasi yung malalim na pundasyon, kahit ilang bagyo man yung dumating dyan, ilang storm surge, ilang earthquake, kung malalim talaga yung pundasyon mo, hindi ka matitipag kaagad. Diba? Kumbaga, builded ka na. Hindi ka na matitibag kaagad. Diba? Kaya kailangan mo dito ng malalim na pundasyon, no? Diba? Yung malalim na pundasyon, ito yung makakatulong sa'yo. Partner Alma Escasinas, partner Ana Anorico. Kailangan mo dito ng malalim na pundasyon. Kaya habang nag-start ka pa lang dito sa negosyo natin or kahit matagal ka na, di ba kailangan mo pa rin dito mag-build ng pundasyon mo. Di ba? Laliman mo yung paniniwala mo dito sa libgod. Laliman mo yung pundasyon mo dito. Kasi yung pundasyon natin, yan yung magiging baon natin habang linalakbay natin yung success natin dito. Kaya wag kang papayag na kapag may mga problems ka, yung maiisipan mo kaagad mag-quit. Dapat hindi ganun yung mindset mo. Dapat ikaw yung tipong tao na resilient. Diba? Be resilient dapat. Na kung saan kahit ano man yung mga pagsubok na dinadaanan mo sa buhay, dapat tinitake mo yan as your stepping stone. Diba? Dapat willing ka lang na i-take yan. Willing kang tanggapin kung ano man yung mga pinagdadaanan mo. Kasi sa bawat pagsubok na dinadaanan mo, diyan ka tumatatag. Diyan ka tumitibay. Yan yung nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob. Kumbaga, yan yung nagre-ready sa iyo para kapag dumaan man yung mga struggles na sobrang bigat, 'di ba? Alam mo na kung paano siya masusolve. 'Di ba? Mga problems, alam mo nang mag-handle ng problems, alam mo na mag-solve ng problems kasi nga meron kang malalim na pundasyon para sa negosyo natin. Kaya dapat ikaw yung tipong taong merong pundasyon dito sa Livgood Opportunity. Kasi yung pag-handle ng negosyo, hindi po yan madali. Diba? So even kami mga coaches, diba, naka-experience din kami ng mga struggles. Pero kami mga coaches, yung pinagkaiba lang namin sa inyo kasi kami, positive thinker kami palagi. So kami yung tipong taong hindi sumusuko. Kami yung tipong taong nakapokus kaagad sa solution. Hindi kami nakapokus sa problem. Kasi kapag mag-focus kami sa problem, lalong lalaki lang si problem. Diba? Hanggang sa matatabunan ka na. Diba? So dapat dito, kapag may problem kang hinaharap, dapat nakapokus ka sa solution. Kasi kung nakapokus ka sa problem, ito yung lalaki eh. Hanggang sa lalamunin ka na. Hindi mo na alam kung saan ka pupunta, hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo. Kasi nga, parang nararattle ka na. Di ba? Kasi nga, di ba, nakapokus ka sa problem. Hindi ka nakapokus sa solution. So what if mag-focus ka sa solution, mag-focus ka sa mga positive people na magbibigay sa'yo ng advice, di ba? Magiging madali sa'yo para i-handle yung problem na yan. Magiging madali sa'yo para i-solve yung problem na kung anong meron pang link. Diba? So dapat ganun yung mindset natin. Huwag nating pahirapan yung sarili natin kung meron naman tayong solusyon na magagawa. Sabi pa nga, di ba, ng mga successful people, hindi ka daw magiging mayaman hanggat hindi mo napapatunayan sa sarili mo na kaya mo nang ma-solve yung problem na dadating sa buhay mo. For example, yung mga small problem lang dito sa negosyo natin. Di ba? Hindi mo kaagad ma-solve, di ba? So ibig sabihin hindi ka payayaman. For example, di ba, meron kang prospect. Tapos yung mga coaches natin, papakausap mo sana kaso yung mga coaches natin busy. Di ba? Tapos hindi mo yun na solve kaagad. So ibig sabihin hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready na mag-take ng mga big blessings. That is why hindi ka pa binibigyan ng tao kasi nga mismong even mga small problems hindi mo pa kayang i-handle. Mga ganong senaryo lang, di ba? Dapat marunong ka na mag-present dito. Di ba? Dapat ganong senaryo pa lang, alam mo na kung paano siya isusolve. Tapos, di ba, pag hindi lang nakausap ng coaches yung
pinapakausap mo, magagalit ka sa coach mo. Magkakaroon ka ng something na ano na yung parang magagalit ka ba, 'di ba? Yung para magtatampo ka, 'di ba? Up to the point na hindi mo na iko-contact yung coach mo, hindi mo na kukontakin. 'Di ba? Kasi nga nagalit ka kasi yung prospect mo hindi kinausap ng coach mo. 'Di ba? Parang naiisip mo na hindi ka tinutulungan. Parang iniisip mo na hindi ka ginagabayan ng coaches mo. 'Di ba? So yung coach po natin, mga busy din po 'yan. Kumbaga may ginagawa din po 'yan. Not all the time na andyan po sila. 'Di ba? In 24 hours, hindi po talaga 'yan yung mga coaches natin available palagi. Kasi meron din po 'yan meron din po 'yang sariling business nila. 'Di ba? Hindi po 'yan naka lang sa atin palagi, nakagabay lang. Kasi syempre magpo-focus din 'yan sa business niya. 'Di ba? Kasi yung iba nga natin mga coaches, 'di ba, hindi na makatulog, hindi na makapag-focus sa negosyo nila kasi nga, 'di ba, naka-focus palagi sa atin. Kumbaga may mga kinakausap yung mga coaches natin, may pinapakausap tayo. 'Di ba? So siya mismo sa sarili niya, hindi niya ma-focus-focusin yung business niya kasi yung coach mo talagang supportive sa iyo. 'Di ba? Dapat be thankful ka kung meron kang ganung coaches. Pero kung yung mga coaches natin, 'di ba, hindi available, wag po tayong magalit. O dapat maging grateful po tayo. Okay? And dapat talaga hindi tayo palagi yung nakaasa lang sa mga coaches natin. Kasi not all the time yung coach mo makakasama mo. Darating talaga yung point na dapat talaga marunong na tayo lahat. Kasi yung mga coaches natin, hindi yan permanenteng nakabantay sa'yo. Darating yung point na hayaan ka na ng coach mo na makalipat. Kasi syempre, maghahanap din yan ng another people na matutulungan. Diba? Another people na tuturuan niya para mag-leverage. Kasi leverage po tayo dito. We have that leveraging power na kung saan dapat yan yung iniisip natin na mag-leverage tayo kaagad dito sa negosyo natin. Okay? So yan po, dapat meron ka pong foundation kapag sumasali ka sa opportunity na ganito. Hindi dapat yung nag-join ka lang tapos wala kang pundasyon na gagawin, wala kang iisipin, 'di ba? So talagang magjo-join ka lang. Dapat hindi po ganoon yung mindset mo. Dapat meron po tayong pundasyon sa sarili natin, Coach Christine o ay partner Dalaginding, 'di ba? So dapat meron kang pundasyon. Kasi pag may pundasyon ka, yan yung makakatulong sa iyo palagi. Yan yung magiging baon mo or yan yung magiging bala mo para harapin yung mga struggles na darating sa buhay mo. Okay? So next. So the importance of training. So training helps you develop 100% belief in the system. Diba? So kapag palagi kang nag-attend ng training, nade-develop dito yung 100% belief mo sa negosyo natin. Kaya wag mo pong palalampasin yung bawat training na talagang binabagsak ng mga coaches natin. Kasi yan po yung magpapaangat sa'yo. Yan po yung mag-ano sa'yo, magde-develop sa'yo. Unti-unti ka dito made-develop hanggang sa maging professional network marketer ka na. Diba? Hanggang sa ikaw na mismo yung magtuturo sa mga napapasali mo dito. Kasi lahat tayo dito mag-leverage. Hindi lang kami mga coaches yung nag-leverage, pati din kayo. Kaya wag niyong sasayangin yung mga training. Dapat ikaw yung tipong taong nagte-take note. Kasi importante yung bawat training natin. Kasi dito tayo madidevelop. Dito madidevelop yung sarili mo. Kung dati kang mahiyain kapag nag-attend ka ng training, hindi ka na magiging mahiyain. Kung dati kang hindi nagki-training, ngayon magki-training ka na. Yan yung nagiging kaibahan. Kumbaga, nagkakaroon ka dito ng 100% belief. Naboboost yung belief mo dito. Kaya dapat pasalamatan mo yung bawat training na dumarating. Yung bawat training na binabagsak ng mga coaches natin. Kasi yan yung makakatulong sa atin. Okay? So next, dapat meron kang good learning and listening attitude. Ayan, so sino po ba yung meron ditong GLLA? Di ba yung nakikinig sa mga pinapagawa ng mga coaches, sa pinapagawa ng mga uplines, di ba? Sino po ba yung mga nakikinig dito? Dapat ikaw yung tipong taong willing to learn and willing makinig sa kung ano man yung hindi pa natin alam. Diba? So mayroon dapat tayong GLLA. I-apply natin palagi sa sarili natin yung GLLA. Ano po ba yung GLLA? Good Learning and Listening Attitude. Dapat ikaw yung tipong hindi acne. Hindi acne. Di ba? Kung ano man yung mga tinuturo sa'yo, willing to accept ka and willing to apply. Dapat hindi lang dapat yung puro accept lang. Dapat ina-apply ka agad para hindi mo nakakalimutan.
Kapag yung training na yan natutunan mo, ituro mo kaagad sa mga downlines mo. Wag mong papayagan na nakaano lang, naka-stack lang sa utak mo. Kasi kapag naka-stack lang yan, tapos hindi mo tinuro kaagad, mawawala po yan. Pero kapag yung learnings mo na yan na natutunan mo from our coaches, tinuro mo din sa mga downlines mo, habang buhay na yan na nandyan sa utak. Hindi mo na yan makakalimutan. Yan yung purpose. That is why we create training kasi gusto namin talaga na lahat tayo mabibiyayaan ng learnings, lahat tayo magkaroon talaga ng builded self, 'di ba? Builded self motivation na kung saan magagamit natin habang tinalakbay natin yung journey natin. Makinig lang tayo, huwag tayo maging acne. Ano man yung pinapagawa sa atin. Paulit-ulit man yung training na napapakinggan mo, tapos nakukulitan ka man sa mga coaches mo sa pagpapaalala sa iyo sa business natin, huwag po kayong magagalit. Dapat maging ano po kayo, maging masaya po kayo. Maging thankful, maging grateful po kayo kasi palagi po kayong nire-remind ng coach ninyo na kailangan mong humataw, kailangan mong gawin yung negosyo mo. Di ba? Kasi kami mga coaches, andito lang kami palagi para mag-remind sa inyo. Kaya kung nakukulitan man kayo sa amin, so wag po kayong magagalit. Wag po kayong parang wag po kayong magdadamdam ha. Pag remind po kayo namin kasi ayaw lang po talaga namin na wala kayong progress. 'Di ba? Tumatagal kayo, wala kayong nagiging progress dito sa negosyo natin. 'Di ba? So dapat maging grateful kayo kung pina-follow up kayo namin. Kasi yan talaga yung namin, yung gawain talaga namin ng mga coaches, yung i-follow up kayo, i-lift up kayo, i-motivate kayo, 'di ba, sa time na nanghihina kayo, 'di ba? Yan yung mga gawain namin as a coach na talagang i-follow up kayo dito. Eh wag kayong magagalit kung nagpa-follow up kami sa inyo, nag-a-advise kami, nagbibigay kami ng dapat ninyong gawin, 'di ba? So dapat willing kang i-take, willing kang makinig, willing to listen ka dapat. Kasi yan yung makakatulong sa inyo. Wala kaming sasabihin, wala kaming ituturo na makakasama sa inyo. Lahat ng tinuturo namin dito talagang makakatulong sa inyo. Lahat ng mga tinuturo namin talagang pinag-aralan din namin. Nakuha lang din namin sa mga coaches namin, sa mga uplines namin. That is why tinuturo din namin sa inyo. Kasi gusto namin na kung ano man yung mga nalaman namin dito, kung ano man yung mga learnings na nakatulong sa amin, makakatulong din sa pag-angat ninyo. Okay? So, next tayo. So, dapat dito, so, attitude. Dapat dito, meron pa rin tayong attitude, di ba? So, attitude is very important. Attitude is more important than skills. Attitude is more important than education. Avoid acne attitude. So, dapat talaga, yung attitude natin palagi dito, ito pa rin yung paiiralin natin. Ito pa rin dapat yung kumbaga meron tayo talagang mabuting attitude. Kasi pag wala kang magandang attitude, useless lang din yung success mo. Kasi 'di ba si God, 'di ba marunong tumingin si God sa mga taong humble, sa mga taong may magandang attitude. Kasi 'di ba kahit naging successful ka, pwedeng kunin sa iyo yung success mo. 'Di ba sa isang pitik lang ni God, 'di ba? Pwede yang mawala sa iyo. Dapat meron ka talaga ditong 101 or 200 na percent na attitude or 1,000 mga, 'di ba? So dapat mas dito, mas higher pa rin talaga yung attitude mo compared sa skills mo. Kasi dito sa pagnenegosyo natin, yung attitude 80%. Tapos yung skills natin 20% lang po yan to complete it in a 100%. 'Di ba? Kaya kailangan pa rin natin dito ng magandang attitude. So kahit ano man yung mga natin, na abot natin ng mga achievements sa buhay, 'di ba? Nag-rank up ka man, 'di ba? Kumikita ka na ng malaki or meron ka ng mga results na napapakita, 'di ba? Meron ka ng magandang bahay, magandang kotse, 'di ba? So dapat willing ka pa rin talaga na mag-humble down. 'Di ba? Be humble down yourself pa rin. Kung ano yung kung ano yung attitude mo dati nung nag-start ka pa lang, dapat ganun din kapag mayroon ka nang naabot sa buhay. Wag mong babaguhin yung attitude. Okay? So remain humble lang palagi. Stay humble kasi yung taong humble, 'di ba? Yan yung pinagpapala. 'Di ba? So wag nating ilagay yung yung mga achievements natin sa utak natin or sa ulo natin. Dapat nilalagay natin ito sa puso natin. Okay?
So wag tayong maging wag tayong maging boastful or humble, 'di ba? Dapat tayo pa rin talaga yung tipong taong humble lang palagi. 'Di ba? Para tuloy-tuloy yung blessings. Kasi kapag lumalaki yung ulo natin, unti-unti din yan ni God na tinatanggal sa atin kung ano man yung kung ano man yung achievements na meron tayo. Then dito, attitude is more important than education. 'Di ba kahit edukadong tao ka pa kung wala kang respeto sa kapwa mo, useless pa din 'yan. 'Di ba? Kahit edukado kang tao kung hindi ka naman marunong rumespeto sa kapwa mo. 'Di ba? Parang wala ka pa rin pinag-aralan 'yan. 'Di ba? So, yung mga edukadong tao, 'di ba, na yung nila, yung yung pagka professional nila nilalagay nila sa ulo, 'di ba? So, parang unprofessional din 'yan, 'di ba? So, sabi pa nga, attitude pa rin talaga yung pinaka-importante. Kasi kahit ano ka pa, kahit professional ka pa, 'di ba? Nagtatrabaho ka sa magandang kumpanya kung yung attitude mo, 'di ba? Hindi naman kaaya-aya, 'di ba? So hindi po talaga magandang tingnan, 'di ba? Kaya importante din talaga yung attitude. Kahit saan ka pang kahit saan bansa ka pa pumunta, importante talaga yung attitude. Okay? Kaya palagi natin talagang iisipin na dapat yung attitude natin palagi nating ilulugar. Okay, so although may mga times talaga na hindi natin maiwasan na meron tayong pagka 'di ba? So, yung mga attitude natin, 'di ba, minsan may nagagawa tayo, 'di ba? So hindi natin 'yan maiiwasan. Pero dapat i-practice natin dito yung good attitude, 'di ba? I-promote natin sa sarili natin na yung good attitude, yung may respeto tayo sa bawat isa, yung nirerespeto ba natin yung bawat isa sa community natin. 'Di ba? Matuto tayong lumugar kasi importante din talaga yung attitude sa atin. Okay? Then avoid acne attitude. Huwag tayo maging acne. 'Di ba? Hindi yung acne na nasa mukha ha, yung acne na alam ko na yan. Kasi may iba talaga dito na 'di ba? Pag once na builded na, pag once na alam na talaga lahat, yung tipong hindi na nag-attend ng training, 'di ba? Yung tipong parang alam na talaga lahat, no? 'Di ba? So yung tipong na talaga siya, yung tipong kinalimutan na niya, 'di ba, yung pagiging leader niya, 'di ba? So dapat wag tayong ganoon. 'Di ba? Kung kahit alam mo na lahat ng mga dito, yung mga topic dito, alam mo na yung mga tawag doon, yung mga tinitraining natin, so dapat nag-a-attend ka pa rin, 'di ba? As support na lang. 'Di ba? Kahit suporta na lang sa coach na 'yan. 'Di ba? Kahit suporta na lang sa downlines mo na andito. 'Di ba? Kahit presensya mo na lang, 'di ba? Makita lang namin yung pangalan mo na andyan ka. Sapat na yun sa amin kasi alam namin na nakikipag-participate ka. Okay? So avoid acne attitude. Dapat ikaw yung tipong taong humble lang palagi. Diba? Bawal dito yung yung mga tipong taong hindi grateful sa sarili nila, hindi grateful sa lahat ng nangyayari sa buhay nila. Okay? Dapat we remain humble pa rin kahit may mga achievements na tayong naabot sa buhay or meron ka ng mga resultang na ipapakita. Stay humble palagi. Okay, wag nating itataas yung natin ha, yung mga ulo natin. Wag lalaki yung ulo. Dapat pantay lang palagi kasi yung tipong taong malaki yung ulo, 'di ba, pangit tingnan, 'di ba? So dapat dito ikaw yung tipong taong lang. Kung ano yung mo, attitude mo dati, ganun pa rin hanggang ngayon. Wag lalaki yung ulo kasi pag malaki yung ulo, mabigat 'yan, 'di ba? Hindi mo 'yan makakarga, hindi ka makalakad. 'Di ba? Hindi ka makakapaggalaw-galaw ng ulo mo. 'Di ba? Palagi ka lang nakaganon. 'Di ba? So dapat dito lang, lower down your lower down or bow down your head lang palagi. Okay? So next tayo. Baka yung mga natutulog na dito. So makinig kayo mga partners ha. Kasi napaka-importante po ng training natin ngayon. Ayan no, so ito pa, 'di ba? So sometimes it's hard to open your hand but you need to. 'Di ba yung mga taong ganun, 'di ba may mga taong ganito, 'di ba yung may mga ego na dala-dala, 'di ba? So kahit nahihirapan na sila, sila pa rin yung tipong taong ma-pride, 'di ba? Sila pa rin talaga yung tipong taong hindi lalapit sa iyo, 'di ba? Sasabihin pa rin sa sarili nila, kaya ko 'to. Kaya kong mag-build kahit wala kayo. 'Di ba? Yan pa rin yung sinasabi, no? So kahit hirap na nga, 'di ba? Kahit nakikita na natin na nahihirapan siya, ayaw niya pa ring magpatulong, ayaw niya pa ring magpa-guide. 'Di ba? Huwag tayong ganun. Ibahin po natin yung mindset natin. Dapat ikaw yung tipong taong humble lang palagi, 'di ba? So nakikinig ka sa mga coaches mo, humihingi ka ng tulong, humihingi ka ng magandang advice, 'di ba? Kasi yan yung makakatulong sa iyo.
yung ano natin, yung pagsusulo natin, hindi po yan magandang ano, hindi po yan magandang advice, 'di ba? Sasabihin mo na kailangan kong magsulo, kailangan kong ako na lang yung ano, yung gagalaw, ako na lang dapat, 'di ba? Yung ano, yung gagawa lahat. Huwag po kayong ganun. Dapat iano mo pa rin talaga. Kailangan talaga ng andito ka talaga sa community. Kasi kapag nalayo ka sa mga ano mo, sa mga tawag doon, nalayo ka sa community natin, 'di ba? Yung tipong hindi na yung mindset mo talagang nakatuon diyan sa bagay na 'yan. 'Di ba? Kumbaga nahahati na yung bawat atensyon mo. 'Di ba? Kaya mas maganda pa rin talaga yung kasama mo yung mga tao sa community mo. 'Di ba? Kasi kapag nalayo ka sa kanila, 'di ba? Hindi na yung mindset mo talaga kagaya ng dati. 'Di ba? Unti-unting nag-iiba. 'Di ba? So kaya kailangan talaga natin i-open yung hand natin, willing tayong magpatulong, 'di ba? Kasi dito talaga natin mafi-feel yung ano, yung presence ng bawat isa. Dito natin ma-appreciate yung ano, yung tulong ng bawat isa. Sasabihin mo talaga na, "Ah, ang ganda pala ng ganitong community na ano, na nagtutulungan. Ang ganda pala ng ganitong community na andiyan sila para tulungan ka," 'di ba? So kaya i-ano kung may mga ego po tayong dala-dala, so i-ano na po natin yung mga ego natin. Kumbaga i-set aside na natin kasi hindi po yan makakatulong sa atin habang tumatagal tayo sa negosyo natin, dala-dala mo yung ego mo na yan, o yan po yung maghihila sa iyo pababa. 'Di ba? So kagaya po ng picture na to, 'di ba? Nabibigatan siya dahil po sa mga ego, 'di ba? So ito po yung mga ano, mga negative mindset na dala-dala ng isang tao. Okay? So kaya habang ano ka po, tumatagal ka po dito, bawas-bawasan po natin yung ego natin. 'Di ba? Unti-unti po nating i-open yung mga sarili natin sa mga bagay na hindi pa natin alam. Okay? So next. So, ito po yung mga secret na mga milyonaryo kung bakit po sila yumayaman ng yumayaman. Dahil po yan sa pagbabasa ng libro. Tapos, sila po yung tipong taong avoid acne attitude or alam ko na yan attitude. So, yan po yung ginagawa nila. 'Di ba? Kung bakit yung mga mayayaman lalong yumayaman. Kasi po, nakafocus po sila sa sarili nila. Nakafocus sila sa kung ano man yung hindi pa nila alam. 'Di ba? Willing to learn po sila palagi. That is why palagi talagang ano po talaga sila, yumayaman ng yumayaman. Tayo kasi mga mahihirap, 'di ba? So iniisip natin palagi yung ganito, 'di ba? Rich people constantly learn and grow. Poor people think they already know. Palagi kasi nating iniisip na, alam ko na 'yan. Hindi ko na 'yan kailangan, 'di ba? Maano lang naman ako, mahirap lang naman ako. So okay na ako yung ganito lang ako. 'Di ba? So yan talaga yung palagi nating iniisip. That is why tayong mga mahihirap lalong humihirap. Hindi naman ako mahirap. Mayaman na ako dito sa lingkod. So, yung mga mahihirap pala, wag natin sabihin na tayong mahihirap. Yung mga mahihirap, yan po yung palaging nasa mindset nila, 'di ba? Kumbaga, they think that they already know. Kaya walang nangyayari sa buhay nila. Kumbaga, nag-i-stay lang sila, nagiging stagnant sila dahil hindi naman sila willing na mag-take ng learnings. Hindi naman sila willing na mag-grow pa yung sarili nila. 'Di ba? Parang nililimitahan nila yung sarili nila. 'Di ba? Kasi nga yung iniisip nila palagi, hindi nila kaya, yung tipong matanda na sila para diyan, tapos alam na nila lahat, 'di ba? Tapos yung tipong ano, hindi naman daw madadala yung pera sa langit, 'di ba? So, yun yung mga palaging iniisip. So, kaya hindi sila umaangat, hindi umaasenso sa buhay. Hindi ka talaga aasenso sa buhay kung ganyan yung mindset mo. Dapat you are constantly learning and growing para mas lalo ka pang yumaman, mas lalo ka pang mag-grow. Kaya kailangan mo talaga dito na always ano ka lang, positive thinker and willing to learn palagi. So next. So ito yung mga dapat nating matutunan. So learn the business as soon as possible. 'Di ba? So back office store. 'Di ba yung technical drill natin dapat kabisado na natin 'yan, 'di ba? Sa mga matagal na dito, sa mga nag 6 months na, 7 months or 8 months, dapat master mo na 'to, yung back office natin. 'Di ba? Kung meron nga lang quiz dito, dapat may quiz tayo sa back office store para lahat talaga nag-i-study, no? 'Di ba? So dapat dito, alam na po natin yung back office store. So kahit ipapikit pa namin yung mga mata ninyo, dapat alam niyo na kung ano man yung itatanong namin sa back office. 'Di ba? Then give good opportunity presentation, dapat inaalam po natin ito. Yung opportunity presentation kasi ito po yung makakatulong sa atin. Kumbaga mga basic learnings lang po ito. 'Di ba? So kung sa ngayon hindi mo pa alam 'to, 'di ba? So malamang sa malamang dapat alam mo na 'to. 'Di ba? Dapat ikaw yung tipong alam na 'to kasi 'di pa matagal ka na sa
community natin. Matagal ka na sa Ultimate Empire, ang dami nang nagbago, ang dami ng mga sumali, di ba? So dapat alam na alam mo na yan. Then yung affiliates orientation, alam mo din yung new affiliates orientation kung paano siya i-training. Then yung leaders training, di ba? So dapat nag-a-attend tayo palagi. Wala tayong pinapalampas ng mga leaders training, di ba? So dapat yung mga to, binibigyan po natin ng importansya. Wag po tayong, tawag dito, wag po tayong papayag na wala tayong matututunan, di ba? So dapat alam po natin itong back office store, alam po natin yan, di ba? So dapat alam mo yan. So yung Live Good Opportunity Presentation, alam po natin. Then itong New Affiliates Orientation, alam din po natin. So dapat ikaw yung tipong taong alam na alam kung paano gawin. Then palagi kang mag-attend ng mga leaders training. Okay? So wag ka pong papayag na wala kang matututunan dito. Okay? So dapat hindi ka naglilimit sa sarili mo. Ikaw pa rin talaga yung tipong tao na willing talagang mag-learn sa lahat ng bagay. Okay? So dapat makinig po tayo sa mga sinasabi namin kasi makakatulong po 'yan. So another, 'di ba? So paano po ba yung ladder to success, coach? So ito po yung tinatawag natin na ladder to success. Kung wala ka po nito, hindi ka po magiging successful. Diba? Kung hindi mo ipa-follow yung ladder to success natin, hindi ka talaga magiging successful dito sa Livegood. Kaya dapat dito, so aralin mo ng mabuti yung ladder to success natin. Kasi yung ladder to success natin, nagsisimula po yan sa atin. Diba? Sa atin po mismo magsisimula yung success natin. Hindi po sa mga coaches, hindi po sa mga uplines mo, hindi sa mga crossline mo, or hindi po sa lahat ng mga tao na sa community natin. Kundi magsisimula po yan sa inyong sarili. Then kailangan mo po dito talaga ng GLLA, 'di ba? Yung good learning and listening attitude, dapat ikaw yung tipong taong willing makinig sa mga pinapagawa sa iyo. Yung willing talagang pag-aralan yung negosyo natin. Dapat may GLLA mindset, then willing to learn, 'di ba? So dapat ikaw yung tipong taong nagle-learn ka palagi, 'di ba? So kung ano man yung mga tinuturo sa iyo, willing to take ka. 'Di ba? Tinitake mo yan as opportunity para makatulong sa iyo. Then teach. Dapat ikaw yung tipong taong nagtuturo din. Di ba? Hindi ka lang dapat puro learnings. Dapat tinuturo mo din kung ano man yung natututunan mo. Then duplicate. Diba? Teach and duplicate. So parang the same lang sila. Pero yung duplicate, ito talaga yung tipong pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng mga downlines mo. Di ba? Kumbaga ikaw, pinarami mo yung sarili mo. Tinuruan mo yung sa mong downlines. Tapos yung downlines mo, yan yung magtuturo sa mga downlines mong iba. Di ba? Up to the point, nararami kayo. Yan po yung tinatawag natin na duplication. Okay? Yung pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. Then delegate. Diba? So dapat dine-delegate mo din. Diba? So pag once na yung tao na yan, o alam na niyan, so dapat i-ano mo pa siya. Kumbaga i-train mo pa siya. Then multiply, 'di ba? So dapat nag-multiply ka dito. So pinaparami mo dapat yung sarili mo. Hindi ka dapat nag-i-stay lang sa isang tao, dalawang tao, dapat lahat, 'di ba? Tinuturuan mo. Then dapat ikaw yung tipong taong nag-i-invite, 'di ba? Palagi kang nag-i-invite. So huwag kang mag-stay sa kung ano man yung direct mo ngayon, dapat dagdagan mo pa. 'Di ba? Kasi yan talaga yung pagbi-build ng network. Then kapag nag-multiply ka na, nag-leverage ka na, meron ka ng leveraging teams, 'di ba? So makakapag-build ka na ng network mo. So ito na yung magiging network mo. Then kapag meron ka ng network, to be followed na lang yung income mo. Kapag meron ka ng income, to be followed na yung dreams mo. So mabibili mo na lahat ng gusto mo. Mabibili mo na yung bahay na gusto mo, bibili mo na yung coach na gusto mo, lahat may bibigay mo na. Makakapag-support ka na sa family mo and everything. 'Di ba? I-follow mo lang yung ladder step na 'to. 'Di ba? Kasi ito yung makakatulong sa iyo. Okay? So, next tayo. So, enjoy the process. Dapat ini-enjoy mo lang yung proseso. Dapat ikaw yung tipong taong hindi emotional dito, ha? Kasi yung ibang tao dito, 'di ba? Ibang mga partners and coaches natin, 'di ba? So, nahihirapan lang. 'Di ba yung tipong taong nareklamo na, coach, ayoko na ang sakit palang ma-reject. Ayoko na sinabihan ako na ganito, sinabihan ako ng masasamang salita. Hindi naman ako sinasabihin ng mga magulang ko ng ganyan. 'Di ba? O, 'di ba yung tipong taong ganun, nagdadamdam tayo, 'di ba? So dapat enjoy the process ka lang. Ano man yung pagdaanan mo dito, normal lang po yan na dadaanan mo kasi nasa negosyo ka. So dapat ikaw yung tipong taong ini-enjoy lang yung proseso, 'di ba?
So nare-reject man tayo, sinasabihan man tayo ng masasamang salita, dapat hindi pa rin tayo nagpapatinag. Willing to accept pa rin tayo. Okay? So wag mong damdamin yung mga sinasabi ng iba. Wag mong damdamin yung mga masasamang salita na ano narinig mo. Dapat ini-enjoy mo pa. Ini-enjoy mo lang kasi dapat tinatawanan mo lang yan, di ba? Kami ng mga coaches, pag sinasabihan kami ng ganyan, tinatawanan na lang namin. Kasi alam namin na yung taong yan, wala talagang mararating sa buhay. Hanggat hindi niya binabago yung mindset. Kasi syempre, ganyan lang din yan tayo doon, 'di ba? So tayong mga tayong mga nandito sa Ultimate Empire Community before tayo napunta dito sa Libgod, 'di ba? Ganyan naman talaga yung mindset natin, hindi tayo naniniwala. 'Di ba? So dapat hindi tayo hindi tayo masasaktan sa mga sinasabi nila kasi syempre, yan din yung mindset natin noon, 'di ba? Talagang naging open up lang tayo ngayon kaya ganito na yung mangyayari sa atin, 'di ba? So ini-enjoy lang natin yung proseso. Wag tayong papaapekto. Okay? So next, ito naman yung mga taong mamimit mo dito sa Live Good Business natin. So people you will meet in Live Good Business. So ito yung mga tipong taong makikilala mo dito. So people who will not come to meeting. Ayan, so may mga tipong taong sasali lang pero hindi na magpaparamdam sa meeting, 'di ba? So pag mayroon tayong mga meeting na ganito, hindi nila bibigyan ng importansya, 'di ba? So ni Anino hindi makita, ni Buhok hindi man lang makita sa training or ni Libag. Libag talaga. 'Di ba? Hindi man lang makikita sa training, 'di ba? Hindi talaga nakita or hindi talaga nagpakita kahit nandiyan na yung link, kahit kakagatin na siya ng link pero hindi pa rin niya pinipindot. 'Di ba? Yan talaga, may mga tao talagang ganyan. Kaya wag ka pong masaktan pag maka-encounter ka ng may mga taong ganito, 'di ba? So it's very normal. Normal lang po 'yan. 'Di ba? Wag ka pong magtaka. Wag ka pong kumbaga wag kang manghinayang kung mawala yung taong ganyan sa organization mo. Then people who will come but not interested. Ayan, so meron din mga ganito, 'di ba? Yung tipong taong magjo-join lang pero hindi gagawin yung negosyo natin. 'Di ba? Spillover waiter. Tapos pag hindi na nagustuhan yung negosyo, mag-quit na, hindi na mag-subscribe. 'Di ba? Merong tipong taong ganito, 'di ba? So kung meron kang ma-encounter na ganito, normal lang po 'yan. Okay? So wag ka pong manghihinayang sa mga taong ganito kasi normal mo lang 'yan na makikilala dito. Then, people who join but never do anything, ayan. So, yung mga tipong tao magjo-join lang talaga, walang gagawin. Tapos, ito yung mga tipong taong mahilig magreklamo. Tapos, pag nakikita yung coach na kumikita or may income, sasabihin na, yung sa akin, meron na ba? Familiar, di ba? So, yung sa akin, coach, meron na ba? So, kailan po ba ako kikita ng ano dyan, di ba? So, hindi mo na tinatanong yung sarili na may ginagawa ka ba? Umahataw ka ba? Ginagawa mo ba yung negosyo natin? Di ba? So, normal lang po talaga yan. So, people who will join but give up easily. Ayan. So, ito naman yung mga tipong taong nag-join na. Di ba? Kumbaga, nag-payment na. Tapos, kinabukasan sasabihin na, Coach, pwede pa bang i-refund yung pera ko? Pwede pa bang ibalik yon? Kasi ayaw ko na. Sabi kasi ng mga magulang ko, ano yan, ganito, 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 ganon, di ba? So, yan talaga yung mga taong nag-give up easily. So, ako, naranasan ko na talaga lahat to. Halos lahat ng nandito na-experience ko na. May mga taong hindi nag-attend ng training sa team ko, may mga taong hindi interesado, may mga taong walang ginagawa, may mga taong ganito na nag-give up, di ba? So after mo mapa-join, tapos kinabukasan babawiin yung puhunan. Na-experience ko na lahat to mga partners. Kaya kung ikaw hindi mo pa na-experience yung ganito, ibig sabihin, malayo ka pa sa success mo. Dapat kapag nadaanan mo to, huwag ka nang magtaka. Di ba? Huwag ka nang manghinayang kasi normal lang yan kasi nangyari na to sa akin. Mga partners and coaches, nangyari na po ito lahat sa akin. So kung mangyari man ito sa inyo, at least alam nyo na ngayon na normal lang yan. Okay? So yan po yung purpose ng training na to para maging mulat po kayo sa dadaanan ninyong mga struggles dito. Okay? Para at least alam nyo na kung paano i-handle. So next, misconceptions about MLM industry. Ayan, ito yung pinakamagandang topic dito kasi ito talaga yung mga maling pagkakaintindi ng tao sa MLM. So ngayon naman, time na, this is the right time for you para malaman kung ano po talaga yung buong istorya ng MLM industry. Ano po ba talaga yung MLM? Di ba? Kaya napaka-importante po ng topic na to para po mamulat talaga yung isipan nyo about MLM. Para
talagang mabuksan yung sarado nating isip about MLM kasi I know lahat tayo may mga doubt pang dala-dala, di ba? So kahit nga yung mga partners natin dito, hindi talaga ako naniniwala na wala na yung doubt sa business natin. May doubt pa rin yan, di ba? Kasi pag sinabing MLM, yung sasabihin dito, di ba? Ito yung sasabihin natin, scam, di ba? So ito talaga yung palagi kong naririnig sa mga mga tao, di ba? Sasabihin na, ay scam yan. Ay MLM, ayoko. Scam yan, walang kumikita diyan. Di ba? Tapos tatawanan pa. Di ba familiar? Di ba familiar yung mga tipong taong ganun, di ba? So yung tatawanan lang pag sinabing MLM, ay scam yan, di ba? So paki-comment nga dyan, sino ba yung mga nakaka-relate pag pag mayroon kang ini-invite, di ba? Tapos sasabihin, ay scam yan. Ayokong magpuhunan chat kasi scam yan, MLM. Ayoko niyan. Di ba? So sasabihin ka agad, pass. Di ba? So yan, di ba? Familiar? Ayan, 'di ba? Relate, 'di ba? So dami nakaka-relate dito, 'di ba? So normal lang po 'yan talaga na may mga taong ganyan. 'Di ba yung sasabihin na scam. So yan talaga yung mga misconception. So ngayon, ipapaalam po natin yung talagang buong konsepto ng MLM. Bakit nga ba tayo angat sa iba? Char, diba? Bakit nga ba si Lincoln? So, according to Donald Trump, 'di ba? Si Donald Trump po, 'di ba? So isa po siyang presidente ng Amerika dati. 'Di ba? So even si Donald Trump, meron po siyang bineld or meron po siyang ano, meron po siyang sarili niyang MLM na business, 'di ba? So networking scam or scheme. So Donald Trump, entrepreneur and author, 'di ba? So si Donald Trump po, isa po siyang entrepreneur and an author. Kumbaga, meron po siya talagang sariling networking na business. So networking, just like in other corporations, follow the same structure. So the only difference is that in corporate world, the CEO generates income from the effort of each person below. The workers do not have the opportunity to earn as much as the CEO. Okay? So kumbaga po, yung ano po, yung kinaibahan lang po natin talaga sa pagiging empleyado kasi yung empleyado po, so it means talaga na slave. Diba? So talagang pinaganda lang talaga yung pangalan, 'di ba? Employee. Wow, char employee talaga, 'di ba? So pinaganda lang po talaga yung pangalan ng employee, 'di ba? Empleyado. Pero in a real situation, slave pa rin po yung tawag diyan. Alipin, 'di ba? Utusan. So alipin pa rin talaga yung tawag diyan. So yung ano talaga, yung pagkakaiba talaga sa MLM compared sa pagiging empleyado kasi sa ano po natin sa pagiging empleyado sa pagiging empleyado po natin o pagiging worker, yung CEO lang po yung nag-generate ng malaking income. Yung mga taong workers, 'di ba? So kumbaga yung CEO, kumikita siya ng malaki dahil sa effort nyo or dahil sa effort po ng mga workers. Tapos dito yung mga workers naman, hindi po sila kumikita ng malaki na kagaya sa CEO. Talagang yung CEO lang yung may karapatan na kumita ng malaki. Di ba? Pinagkakakitaan lang yung galing natin. Okay? So kahit ano po man po yung profession nila, di ba? Accountant pa man yan or sabihin po natin na lawyer, ano pa, yung mga ano natin dito, yung mga anak natin, di ba, pinapag-aral natin, di ba, sinasabi natin na mag-lawyer ka anak, mag-ano ka, tawag dito, mag-accountant ka anak, maging ano ka anak, maging flight attendant ka anak, kasi maganda yan, di ba? Pero in a real situation, slave pa rin po yung tawag dyan. Utusan pa rin po yan. Kahit mataas pa man po yung pinag-aralan yan, it's still slave pa rin po yan. Okay? Kasi po, utusan lang din po sila. Kumbaga, CEO lang po yung kumikita ng malaki dyan. CEO lang po yung nag-generate ng malaking income. Kasi pag sinabi po natin work, it's a form of slavery. Kumbaga, it's a form of pagiging utusan. It's a profession of pagiging utusan. Hindi ko po rin-downgrade yung pagiging empleyado ha. Hindi ko po kayo parang dinidiscourage siya. Talagang ini-enlighten ko lang po talaga kayo na totoo talaga to na nangyayari. Diba? Kahit work ka pa ng work, ginagalingan mo sa trabaho, pero yung CEO pa rin yung nagbe-benefit ng malaki dyan. Ikaw na workers, pinagkakakitaan lang yung galing mo. Tapos, kinalaunan, hindi mo kikitain dito yung income na kinikita ng CEO. Unlike pag mag-undergo ka ng business, mag-undergo ka ng network marketing, hindi mo po may experience yung ganito. Mind you. Okay? So, another, di ba? So, ito po. So, the truth about pyramid structure.
O kasi yung mga iba natin dito, mga partners, di ba, sinasabi na, ay, pyramiding structure yan, ayoko dyan kasi scam yan. So the truth is that pyramid structure is like other sustainable business model across the world. Kasi kahit ano pong larangan ng negosyo, yung tingnan mo yung kung titingnan mo po yung structure nila, meron pong pagkakapareho dito sa network marketing. Okay? Even the standard business model, ito pa rin po talaga yung ginagamit pyramid structure, the CEO, the managers, the ground staff, di ba? Ganun pa rin po yung ano nila, yung structure. Then the government monarchy, West Ministry, di ba? Yung prime minister, cabinet, parliamentary. Ganun pa rin po yung ano nila, structure. Then the school, di ba? So, ibig sabihin, kung pyramiding structure po, ibig sabihin, mga scam din to. Kasi yung pinaniniwalaan natin pag pyramiding structure is scam daw. So ibig sabihin pala, yung school, scam pala. 'Di ba? Kasi tayo mga Pilipino sasabihin ay pyramiding structure, scam yan. Ibig sabihin, yung ano yung mga anak natin pinapag-aral pala natin sa scam kasi pyramiding structure po yung school eh. Nakikita ko din talaga sa organization chart nila. Nung ano ako nung senior high school ako kasi isa po akong ano dati, isa po akong SSG or yung Supreme Student Government Organization, sumasali po ako ng ganyan. So that is why palagi po ako napupunta sa principal's office para po talaga may asikasuhin, di ba? So yun. Tapos nakikita ko dun talaga na nakalagay doon your organization chart. Tapos yung nangunguna doon is yung principal, di ba, yung mga head teacher, then yung mga teacher na, yung may mga mastery na ano na naabot, tapos yung may mga ano, may mga you like yung teacher 1, teacher 2, ganun, di ba? So yan, nakita ko po yan lahat. Talagang totoo na yung school, pyramiding structure yung ginagamit. Tapos, yung government republic, di ba? Ano din po yan? Pyramiding from the president up to the Congress. Then sa network marketing, ganun din po yung ginagamit. Okay? So, ibig sabihin pala, mga scam lahat to. Kung yan lang yung ano natin, kung yan lang yung babasihan natin. Kung pagka pyramiding structure lang, ibig sabihin pala mga scam lahat to, walang ano, walang legit. Di ba? Diba? So yan talaga yung iniisip natin, no? Diba? So pag pyramiding structure, scam na agad. Diba? So una-unahan, ito pa yung sinasabi, ay una-unahan lang yan, yung nasa una lang yung kikita dyan. Ayaw kong sumali. Kasi kapag sumali ako dyan, hindi naman ako kikita. Yung upline ko lang naman yung kikita, yung coach ko lang naman yung kikita ng malaki. Ako dito na nagpapakahirap, hindi naman ako kikita ng malaki. Diba? Yan palagi yung nasa mindset natin, kaya hindi tayo umaangat. Sasabihin natin, ay una-unahan yan. Sino po ba yung nakaka-relate dito? Di ba, sumay po ba yung nakaka-relate dyan na nung ini-invite pa lang, di ba, ganito na yung mindset. Ba, sabihin, ay, una-unahan yan. Ay, ayun pa dyan, scam yan. Ay, pyramiding structure. Di ba, nung nakita nila yung matrix natin, ay, pyramiding structure pala to. Coach, pwede po bang i-refund yung, kung pinangunan ko, pyramiding structure pala to, hindi mo lang sinabi. Di ba, sino po ba yung relate dyan? Sino po ba yung nakaka-relate, di ba? Sa mga ganitong mindset, sa mga ganitong, mga concept ng tao. Okay? Then pera-pera lang. Di ba sasabihin, ay pera-pera lang yan. O yung tipong palagi ka lang dyan mag-subscribe, wala kang kikitain. Ay yung tipong ano lang yan, magbabayad ka lang ng pagpuhunan mo tapos walang mangyayari. Di ba yung pinuhunan mo dyan, masasayang lang. Di ba? So yan yung sinasabi natin, pera-pera lang po yan, ayokong sumali dyan. Di ba? So yan yung mga misconceptions about MLM kasi hindi po talaga inaral ng tao kung ano po ba yung concept ng MLM. Talagang sumali lang siya, hindi niya inalam kung ano yung konsepto ng MLM. Diba? Tapos mag-ano siya, magpapakalat siya ng mga fake news. Sasabihin, ay scam po yan, wag po kayong sumali sa MLM. Masasayang lang yung pera ninyo dyan, di ba? So kaya naging bad image yung MLM sa lahat ng tao dito sa Pilipinas. Nang dahil po yan sa isang tao lang. Yung isang tao na yan, hindi lang kumita, pinalaganap na yung mga experiences niya sa MLM hanggang sa nasira lahat ng MLM platform dito sa Pilipinas. Kaya yung mga tao ayaw na magsugal sa MLM nang dahil po yan sa katangahan ng isang member na hindi lang kumita, hindi lang ginawa, parang pinagulahan na ng masasamang salita yung MLM industry. Then, ito pa, mahirap yan. Nang dahil po talaga yan sa mindset ng tao. Diba? Nasisira yung isang industry nang dahil sa mindset ng isang tao. Kasi hindi inaral. Hindi lang siya kumita, nahirapan lang siya ng gusto dito sa MLM. Sabihin na, mahirap yan. Ay, mahirap yan. Ayokong gawin yan. Ayokong sumali dyan kasi mahirapan lang talaga ako. Masasayang lang yung ano ko dito.
yung pera ko dito, 'di ba? Hindi siya nagti-take ng risk eh. 'Di ba? Hindi siya gumagalaw eh. Hindi niya ginagawa yung best niya eh. 'Di ba? So bakit siya kikita? 'Di ba? So nahihirapan talaga yung tao nang dahil yan sa pagkakaroon niya ng negative mindset. Yan talaga yung nagpupush sa kanya para hindi niya gawin yung opportunity. Then another, what is MLM? So ano po ba yung MLM? So bakit po ba kailangan natin pag-aralan? Di ba? Bakit po ba kailangan natin malaman? So kahit matagal na tayo dito sa industry, so bakit nga ba natin kailangan pag-aralan? Meron ka pong malalaman dito na hindi mo pa nalalaman. Kaya kailangan mo talagang malaman kung ano man yung hindi mo pa nalalaman. Ano ba yan, coach? Parang mahirap naman intindihin yun, di ba? So it simply means kailangan mo pa rin mag-learn. Okay? Kasi meron ka pa rin ditong hindi pa naiintindihan about MLM. Kasi I know na lahat tayo dito meron pang hindi naiintindihan about MLM. Di ba? Especially sa mga bago pa lang dito. Di ba? So meron pa yung mga daladalang doubt. So ngayon, tatanggalin po natin yung mga daladalan yung doubt dyan sa sarili ninyo para makapag-focus na kayo sa MLM. Okay? So the system of moving, ano po ba yung MLM? So ito po yung the system of moving products from the factory to the consumer through an organization of users, retailers, and network builders selling directly by word of mouth approach, a referral business that allows leveraging in order to have a residual stream of income. So ibig sabihin po ng network marketing, ito po yung pagbebenta ng products na hindi na po dumadaan sa mga advertising platforms. Okay? So kagaya po ng TV, hindi na po tayo dumadaan sa TV, sa radyo. 'Di ba? Hindi na tayo dumadaan doon. So ibig sabihin through a word of mouth. So ibig sabihin po through a word of mouth po yung ginagamit natin dito in a form of sharing the opportunity sa pagkakausap ng tao, sa pagkikipag-usap ng tao, di ba? So sinishare mo yung opportunity na to, di ba? So yan po yung tinatawag natin na in a word of mouth, di ba? Kumbaga word of mouth approach. Direct selling. Kumbaga din na direct selling mo na kaagad, di mo na pinapadaan sa mga advertising platform natin. Di ba? Kumbaga person to person na. So instead na dadaan pa siya sa mga television, sa mga radio natin, 'di ba? So talagang ikaw na mismo. Or simply means dito, para ka ng artista dito sa network marketing kasi instead na artista yung babayaran, ikaw na lang. Ba ikaw na lang yung babayaran. Kaya kapag nasa network marketing ka, artista ka na dito. Kasi instead na artista yung babayaran dito, ikaw na lang. Tapos kung ano man yung kinikita ng artista doon sa pag-advertise niya, mas malaki pa yung kikitain mo kapag nasa network marketing ka. Di ba? Sino po ba yung gusto nun? Di ba? Sino po ba yung gusto ng malaking income? Yung tipong hihigitan pa yung mga sahod ng mga professionals, di ba? Dito mo lang po yan may experience sa network marketing which is Live Good. Dito mo lang po yan makikilala or dito mo lang may experience sa Live Good. Kasi kung meron naman mga ibang networking companies pero hindi po ganun kalaki yung kinikita. Kumbaga paghihirapan mo muna doon before mo kitain. Unlike dito sa Live Good, na kapag ikaw yung tipong taong masipag, ginagawa yung lahat, talagang bayad na bayad po lahat ng effort mo. Then a referral business that allows leveraging in order to have a residual stream. Di ba? Referral business, ibig sabihin, nag-i-invite. So pag sinabi po natin network marketing, nag-i-invite ka kasi it's a form of referral business. Hindi ka dito kikita ng malaki pag once na hindi ka nag-i-invite, pag once na nagsusulo ka lang. Kaya kailangan mo dito ng referral. Di ba? So mag-refer ka kasi kailangan mo dito na marami kang masisira ng opportunity. Okay? Para magkaroon ka ng leveraging asset, leveraging or tinatawag natin na residual stream of income. Di ba? Yung tuloy-tuloy na income. Tuloy-tuloy na pasok ng income sa'yo. Kaya kailangan mo dito ng referral. Di ba? Hindi ka dito yayaman pag wala kang nare-refer na tao. Pag yung taong yan hindi pa nag-leverage, hindi ka talaga dito mag-grow-grow. Hindi ka yayaman. Kaya kailangan mo dito na meron kang referral. Okay? Na-understand po ba natin yung concept or kung ano po yung ibig sabihin ng MLM? Para po ito sa karamihan na hindi pa po marunong or hindi pa nakakaintindi sa MLM. Ang MLM po ay isang way of selling. Diba? Na kung saan hindi na po dumadaan sa mga advertising platform. Kumbaga, direct na kaagad. Person to person. Tapos, leveraging asset po siya.
Then meron po tayo ditong tinatawag na referral business. Nagre-refer ka ng tao. Kasi hindi ka dito kikita pag once na hindi ka talaga mag-invite. Di ba? Although meron tayong spillover sa live code, pero hindi po namin yan advisable na talagang mag-wait ka talaga. Kasi yung spillover po, oo, totoo talaga yung spillover. Pero kapag ikaw na nagbe-wait ka lang ng spillover, dapat marunong ka ding mag-patience. Di ba meron ka ring patience dapat sa sarili mo. Marunong kang mag-antay. Kasi not all the time, malalaglagan ka talaga ng spillover. Kasi syempre marami tayong member, hindi lang ikaw yung member, hindi lang ikaw yung bibigyan ng system natin ng spillover. Marami. Yung mga nauna pa sa'yo na wala pang spillover, sila muna yung bibigyan. Kaya ikaw na nandyan sa baba na hindi pa malaglagan ng spillover, yan po yung reason, that is why hanggang ngayon may mga spillover waiter na wala pang spillover. Kasi po, inuuna muna yung nauna ng mga spillover waiter before ka. Kaya ikaw na spillover waiter sa ngayon, hindi ka talaga malalagyan ng spillover kung mag-wait ka lang. Kasi marami pang nauna sa yung spillover waiter. Okay, understand that? Kaya wag po kayong magtataka kung hanggang ngayon wala pa kayong kinikita. Hanggang ngayon wala pa kayong income sa matrix. Kasi may mga nauna pa sa inyong spillover waiter. Di ba? Kaya kung mananatili ka lang spillover waiter, mananatili ka lang talagang waiter. Mananatili lang stable yung income mo. Stable na zero. Kaya dapat talaga dito kailangan mong gumalaw. Kailangan mo talagang humataw. Ibigay mo yung best mo. So another, 'di ba? Ito po yung process ng ano natin, ng ating or nung ano natin, ito po yung mga tawag dito. Ito po yung mga traditional business. Okay? Sa may mga traditional business dito, ito po yung ating distribution channel. So ito po, kumbaga dumadaan po dito. So from the manufacturer, mapupunta po yan sa middleman. Then pag so yung middleman dito, umaangkat po siya sa manufacturer. So yung pinaka ano po dito, nakaka-save po dito, yung middleman. Kasi dikit po siya sa manufacturer. Ibig sabihin, maliit lang ang inaano niya. Yung tawag doon, maliit lang yung price na binibili niya. Or di ba? So pag bumili siya sa manufacturer, sobrang liit lang ng presyo. Ibig sabihin, so say for example, yung Coke, di ba? Yung Coke, so pag nasa manufacturer yan, 2 pesos lang po yan. Pag dumaan na po yan sa middleman, tataasan po yan ni middleman ng presyo. Kung magpapatong po si middleman, so gagawin niya po, sabihin po natin, gagawin niyang 10 piso yung ano natin, yung Coke. Tapos pag dumaan naman sa retailer, papatungan na naman ni retailer, gagawin ng 20 pesos. Diba? So pag dumaan na sa stores, another na naman, di ba? So papatungan na naman ng malaki, magiging ano na, magiging 30 pesos. Pag sa consumer na, papatungan na naman ni stores, magiging 50 pesos na. Ganun po. Kumbaga, sobrang dami ng pagdadaanan hanggang sa mapunta sa consumer. Kaya yung mga consumer, nahihirapan, nagkakaroon sila ng ano, na buying factors na hindi na lang bibili kasi 'di ba sobrang mahal na. Instead na bibili pa siya, hindi na lang bibili kasi sobrang mahal na ng presyo. Nang dahil po yan sa pagpapatong ng mga ano to, ng mga ganito, 'di ba yung middleman pinapatungan ng malaki. 'Di ba kumbaga overpricing of products. Tapos ito naman po yung mga ano natin, yung mga traditional business, 'di ba, yung makikita natin sa TV, 'di ba? So ito po yung multi-channel marketing. 'Di ba? So dumadaan po sila sa mga ganitong uri ng advertising platforms para mai-promote po yung business nila. Para mas marami po yung makakita and marami po yung bumili sa kanila. Nang dahil po yan sa ganitong multi-channel marketing, 'di ba? Yung dumadaan sa TV, yung broadcast media, web ads, print ads, your website, 'di ba mga ganito. 'Di ba? So ito po yung tinatawag natin na multi-channel marketing. Helpful din ito pero ano talaga, sobrang laki talaga ng mga gastos mo dito. Pag once na meron kang traditional business like shampoo or bear brand tapos dadaan ka sa mga ganitong uri ng advertising platform, mapapagastos ka talaga ng mahal. Okay? Gagastos ka talaga ng milyon-milyon, di ba? Babayad ka pa ng mga advertisers like yung mga artistang kukunin mo, di ba? Binabayaran po yan. Kaya sobrang mahal talaga ng nagagastos nila before nila makakuha or makam up yung income na ginugusto nila sa business nila. Tapos magkakaroon pa sila ng competitors. Di ba? Kagaya ng McDo at Jollibee, di ba? So, ganun talaga yung risk. So, super risky talaga ng pagiging traditional business. Unlike pag ikaw po ay nasa online,
'Di ba? So wala ka talaga ditong magiging competitors. 'Di ba? Pwera na lang talaga kung hindi ka talaga nag-i-invite kasi hindi ka talaga kikita. So another, 'di ba? So ito naman po yung ating distribution channel dito sa Live Good. So ito po talaga yung way kung papaano po nagdi-distribute ng product si Live Good. Okay, so from the manufacturer, dadaan po ito kay Live Good. So yung nagma-manufacture po ng products natin, sila po yung gumagawa. So ibig sabihin, dadaan po muna tayo sa manufacturer. Sa Live Good, aangkat po siya kay manufacturer. Then, pag once na yung product na kay Live Good na, direct na kaagad sa mga affiliates and customer. Kumbaga, hindi na dumaan sa retailer, middleman, ganun. So talagang, ano na sa atin, direkta na kaagad. Kaya napakaswerte natin kasi ganito yung industry natin. Hindi na tayo dumadaan sa iba't ibang streaming platforms or advertising platforms para lang i-promote yung negosyo natin. Tapos hindi na tayo dumadaan sa iba't ibang ano pa, di ba yung iba't ibang process like yung dadaan pa sa middleman. Thankful tayo kasi ganito yung distribution at channel natin. Tatlo lang yung pagdadaanan. Direct kaagad sa atin. So parang factory price pa yung na-avail natin ditong price. Kaya super thankful tayo din dito sa Libgood. Wala na po yung overpricing products. Tinanggal na po yun. Tapos wala na po dito yung forced buying and selling. Kaya napakaswerte mo. So bakit mo pa ayawan yung ganitong opportunity na sobrang ganda na. Tapos mag-aanap ka pa ng iba. Diba? So sobrang ano mo na lang talaga, sobrang tawag dito, sobrang ano ka na lang talaga, choosy ka na lang talaga kung bibitaw ka pa sa opportunity ni Liverpool. Diba? Or hindi mo lang talaga naintindihan yung concept. Okay, so the credibility of network marketing. So ito po yung credibility ng network marketing na kung saan dumaan talaga tayo sa napakalegal na proseso. Diba? In the first, diba, the wave of the 21st century. Ito na po yung makabago ngayon. Diba? From the first century, 21st century, ito na po yung makabagong ngayon, sistema na kung saan ginagamit po ito ng buong mundo, yung network marketing para po ma-spread kaagad kung ano man po yung business na meron sila, kung ano man yung products na meron sila. So in 1999, introduced in Ateneo de Manila as part of the curriculum 3-unit subject, di ba? Pinag-aaralan po yung network marketing. So in 1999, partner J. Villaruel. So pinag-aralan po siya sa Ateneo de Manila. Naging curriculum po siya doon na kung saan pinag-aralan po siya ng mga college student doon. Diba? Yung pagkakaroon po ng financial literacy. So AIM, so yung Asian Institute of Management offered as a special course, di ba? So yung network marketing ginawa pong special course sa AIM, yung Asian Institute of Management. Then sa USA or University of Illinois and University of sa USA pala. sa USA, University of Illinois and University of Houston teaches MLM. Di ba sa USA, talagang tinuturo po nila. Tinuturo talaga nila doon. So hindi talaga nila tinatago. Dito lang talaga sa Pilipinas, 'di ba? Sa mga ibang university, talagang tinatago nila yung MLM industry. Hindi talaga nila tinuturo yung tinatawag na financial literacy. 'Di ba? So unlike doon sa ibang bansa na kapag sinabing MLM, legit na legit po 'yan kasi nga pinag-aaralan. Dito talaga sa Pilipinas may mga bias school talaga na talagang empleyado lang talaga yung pinopromote nila pagiging slave. Unlike naman sa ibang bansa na talagang pinopromote nila doon yung financial literacy program na kung saan pwedeng matutunan ng bawat tao. So ito pa, di ba? So in De La Salle University, pinag-aralan din po siya sa De La Salle University yung concept po ng financial literacy. Okay, kaya wag po natin sabihin na scam yung MLM kasi pinag-aaralan naman pala, di ba? So now alam na po natin na pinag-aaralan pala yung MLM, hindi pala scam, no? Di ba? So bakit ka pa magtataka? Bakit ka pa magda-doubt kay Livegood kung pinag-aaralan naman pala talaga yung MLM, di ba? So dapat ka na, fully grown ka na ngayon, di ba? So dapat alam mo na hindi pala scam yung MLM. So did you know that network marketing exists in the United States over 50 years? That MLM business strategy was considered legitimate business in the US in 1976. So sa United States po, talagang hindi po scam yung tingin nila sa network marketing kasi nga pinag-aaralan nila doon. Tapos yung MLM strategy doon sa kanila considered as a legitimate business. Legit na legit talaga sa kanila. Kasi nga, yung mga tao doon mulat about MLM. Alam nila kung ano yung konsepto ng MLM. Unlike dito sa Pilipinas,
Na pag sinabing MLM, scam ka agad. Una-unahan. Pera-pera lang. Yung nasa una lang yung kikita. Diba? So yan kaagad yung mindset. Diba? Sobrang nakakatawa. Diba? Nakakatawa. Tapos, diba, ikaw, diba? So, naging ganun yung mindset mo dati. Pero ngayon, dapat ibahin mo na yung mindset mo. Ibahin mo na yung pagkakakilala mo sa MLM. Kumbaga, matagal kang na naging sarado yung isip mo about MLM. Pero ngayon, dapat open na yung mind mo about MLM. Ikaw na yung tipong taong walang pagdududa sa MLM, walang pagdududa kay Livegood kasi alam mo na legit yung pinasukan mong negosyo. Then why Livegood? Bakit nga ba tayo nasa Livegood? Bakit nga ba ito yung ginagawa natin? It's because Livegood will help you to grow your personal development. So unti-unti pong ma-develop yung personal development mo, 'di ba? Sa pakikipag-socialize mo, sa the way ka na yung speaking skills mo, communication skills, lahat-lahat po 'yan, even your whole self, 'di ba? Or physical self mo. Talagang mababago dito. So the way ka na magsalita, the way yung mindset mo, 'di ba? So kung dati, 'di ba, so palainom ka, kung dati palabarkada ka, 'di ba? Sa ngayon, 'di ba, inaayawan mo na yung mga ganun. Nang dahil po 'yan sa personal development. Kumbaga nag-undergo ka sa personal development. Okay? Then dito you can handle your emotions, you can handle your problems. So talagang marami yung magbabago sa iyo dito. Marami yung may iba sa iyo dito. It's because of personal development. Kaya napakaswerte mo kasi nandito ka sa MLM industry. Kasi sa amin dati ipinag-aaralan namin yung personal development. Subject to namin noong senior high pa lang ako, grade 11. Kung meron kaming personal development na subject. Diba? So pinag-aaralan pala yung personal development tapos dito sa Libcod, parang lang siya, process lang siya, 'di ba? Nag-undergo lang tayo ng ganito tapos personal development na pala 'yon, 'di ba? So grabe. Sabi ko, ang pala ang advance talaga ng MLM compared sa sa process ng pagiging empleyado kasi yung pagiging empleyado, marami pa tayong pinag-aaralan unlike dito na sobrang dali na lang matuto, andito na lahat, 'di ba? So may isip ko na para ka lang nag-aaral dito sa Libcod tapos pag maging successful ka na, professional ka na kaagad, di ba? So, parang full grown ka na talaga, unlike dun sa pagiging empleyado na dadaan ka pa ng senior high, dadaan ka pa ng college, dadaan ka pa ng mag-board exam, di ba? So, marami ka pang pagdadaanan before ka makahanap ng magandang trabaho. Tapos, minsan kapag nakagraduate ka, magkakaroon ka pa ng job mismatch, di ba? Instead na teacher ka, magiging ka na lang, magiging tawag doon, yung cashier sa mall, di ba? Yung mga nagta-type-type, yun na lang yung magiging mo. Kasi nga, hindi ka pa nakukuha, hindi ka pa napupromote. Diba? So yan yung pinagdadaanan ng mga empleyado din. It's a community of positive people. Diba? So ito talaga yung community na kung saan tutulungan ka, hihilahin ka pataas, kain ka para makuha mo yung success mo. Diba? So pagkaya dito sa Ultimate Impact Community, so this is the community na kung saan tutulungan ka talaga. Diba? Para makuha mo yung success mo. Tutulungan ka dito para maging successful ka. I-provide lahat mga trainings, andito na, support system, 'di ba? Automation, follow up, lahat-lahat andito na sa community natin. Wala ka nang hahanapin pa kaya napakaswerte mo kung nandito ka sa Ultimate Empire Community. Partner Constancio Rodriguez, partner Eddie Ignacio, 'di ba? Napakaswerte mo kasi andito ka na sa MLM industry. Kaya pasalamatan mo yung mga taong nag-invite sa iyo, pasalamatan mo yung taong nagtuturo sa iyo, mga coaches na nag-guide sa inyo kasi andito kayo sa community na kung saan positive lahat. Puro pangarap yung pinag-uusapan. Okay? So next. So cheapest way to practice law of leverage. Ito lang talaga yung silip code lang talaga yung cheapest way, 'di ba? Pinaka mababa yung puhunan, 'di ba? As you can see, yung puhunan natin dito, 3,000 pesos lang, meron ka ng leveraging business, meron ka ng traditional, meron ka ng worldwide na prospect, di ba? So meron ka ng international business na kung saan worldwide po yung market mo, di ba? So worldwide yung market mo, hindi mo na kinakailangan dito na magpakahirap na mag-promote ng negosyo natin kasi we have this 3 replicated website na kung saan isisend mo na lang sa mga prospect, no? Then meron na kaagad doon mag-i-explain kung paano gawin yung negosyo natin, di ba? So walang kahirap-hirap. Talagang tayo lang talaga yung nagpapahirap sa sarili natin. Okay? So kailangan talaga natin dito aralin lang yung negosyo natin kasi nasa cheapest way ka na. Di ba? This is the cheapest way. Imagine, 3,000 pesos lang. Magkakaroon ka na ng leveraging
and international business. Okay? So dito mo lang yan sa LiveCode makikita. So another, the bigger the population, the bigger the MLM industry will be. So ngayon kung meron ka ng sandamakmak na organization sa mo matrix mo, ikaw yung tipong taong malaki yung kikitain dito. Excuse me. Kaya dapat maswerte ka. Dapat magpasalamat ka sa sarili mo na andito ka kay LiveGood. Kasi si LiveGood lang talaga yung nag-provide at saka si LiveGood lang talaga yung only online business na nakilala ko na sobrang laki ng binabalik. Diba? This is the only subscription business that pays. Diba? Ito na lang yung iisipin natin. So another, income potential. Magkakaroon ka po dito ng income potential or passive income na kung saan kahit hindi na ikaw mismo yung nag-invite, meron ka pa ring indirect referral na papasok sa'yo. Ito lang talaga yung may malaking income potential na makakapagpabago ng buhay natin. The matching bonus, the matrix, di ba? Matrix can only pay our bills but matching bonus can make a great change in our life. Di ba? Ganun po katindi yung Live Good. So another, focus on helping people. Di ba nakapokus yung Live Good sa pagtulong sa mga tao, di ba, na maging healthy, maging wealthy, at hindi gumastos ng mahal, di ba? So yan yung pinaka main goal ng Live Good, di ba? To promote this business to everybody. Kasi yung Live Good para po talaga sa lahat. But not all of us is destined here in Live Good. Kasi may mga sumasali lang pero hindi na lang ginagawa yung opportunity. Ibig sabihin, hindi sila destined kay Live Good. Hindi sila para kay Live Good. So para sa lahat po yung opportunity na to, pero hindi po lahat ng tao makakasabay dito. Meron talaga at meron talagang aayaw, meron talagang magpipit. Kaya dapat isipin po natin na normal lang yung bagay na yun. Ibig sabihin, so say for example, ikaw may kaibigan ka. Yung kaibigan mo, akala mo sasabay sa'yo pero hindi pala. Diba? Yung kaibigan mo nag-quit. Diba? So normal lang po yun. Huwag ka pong magpa-apekto sa kanya. Huwag ka pong magpadala sa kanya. Dapat ikaw maging matatag ka, maging palaban ka sa buhay kasi hindi kayo pareho ng mindset. So, kung nag-quit man yung kaibigan mo, dapat maiba ka. Dapat magpatuloy ka. Maging grateful ka kasi hindi ka pa kay Live Good. Kasi yung kaibigan mo na yan, pag once na maging successful ka na, babalik at babalik yan dito sa Live Good. Kapag bumalik yan, ibig sabihin ikaw, malayo na yung narating mo. Siya magsisimula pa lang. Tapos doon na niya magpangagtanto na sana sumabay ako sa iyo dati. Sana ginawa ko na lang yung opportunity ni Live Good. Sana hindi na lang ako nag-quit. Doon niya mapapagtanto yun yung mga bagay na yun. Kaya dapat ikaw na nandito ngayon, wag kang susuko. Nasa tamang opportunity ka na, nasa tamang community ka na. Kaya dapat wala ka nang hahanapin pa. Dapat wala ka nang iintindihin pa. I-set aside mo yung mga bagay na hindi naman makakatulong sa'yo. Kasi hindi talaga yun makakatulong sa'yo. Another, it's a legacy. It's a legacy. Live Good is a legacy na pwede nating mapamana sa mga anak natin. Sa magiging apo mo, sa magiging magiging apo pa ng anak mo, di ba? Lahat ng to ginagawa natin para sa pamilya natin. Hindi lang po para sa sarili natin. Kasi alam natin na kapag lumisan na tayo sa mundong ito, meron tayong maiiwan sa kanila. Meron tayong maipapamana sa mga anak natin. Hindi na sila maghihirap. Hindi na nila maranasan kung ano man po yung mga naranasan natin from our previous life nung nag-aaral pa lang tayo up to the point na andito na tayo ngayon, di ba? So dapat gawin po natin yung opportunity na to na kung saan lahat po pwedeng mabago ang buhay. Lahat po pwedeng yumaman sa buhay. Lahat po pwedeng magkaroon po ng magandang kinabukasan, especially po yung mga anak po natin. Di ba? Kung sino man po dito yung mga pamilyado na. Di ba? Kasi I know na lahat tayo dito pamilyado na. Pamilyado na. So, ano lang po, paglilinaw lang po, wala pa po akong anak ha. Kung makasabi parang totoo, di ba? So, dapat po dito, di ba? So, gawin po natin yung opportunity. Be serious. Maging seryoso ka sa ginagawa mong opportunity ngayon. Kasi nga, yung opportunity natin, kapag sineryoso mo, seryoso din yung resulta na pabalik sa'yo. Partner Elena, partner Erica Suminang. Kaya po namin ginagawa to nang dahil po yan sa motivation namin, nang dahil po yan sa family motivation namin. Diba? Kami nga po na mas bata sa inyo, ginagawa po namin yung opportunity natin. Kasi nga po, gusto namin na makatulong sa mga pamilya namin. Gusto namin na magkaroon kami ng magandang kinabukasan. Diba? Magkaroon kami ng future namin na talagang makatulong sa family namin, sa magiging family namin. Diba? Yun po yung iniisip namin, yung future. The future.
Hindi po namin tinitingnan kung ano po yung present namin ngayon. Tinitingnan po namin yung bukas na darating sa buhay natin. Okay? So, kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. So kung ngayon, kung nag-breakdown ka man, lumaban ka. Diba? Hindi po yan rason para tumigil ka dito. So kaya po tayo binibigyan ng mga pagsubok ng Panginoon natin dahil hinahanda po tayo sa paparating na malaking blessings sa atin, sa buhay natin. Kasi po, kapag binigay sa atin yung blessings na malaki, tapos hindi pa tayo handa, tayo lang din po yung magsasuffer. Tayo lang din po yung mahihirapan. Kaya binibigyan ka ni God ng malaking problema kasi kapag nasolbar mo yung malaking problema na yan, may paparating sa iyo na malaking blessings. Kung nawalan ka man ng organization ngayon, bumalik ka man sa pagka-unrank, okay lang yan. Kasi nga, ibig sabihin yun, kaya dumaan sa iyo yung mga ganong bagay, di ba? Nawala yung mga organization kasi hindi yun yung taong para sa iyo. Ibig sabihin, hindi po sila yung taong hinahanap mo. May dadating pa na much better pa sa kanila. May dadating pa na taong sasamahan ka talaga hanggang sa maging successful ka dito sa mundo. So, mapapagtanto mo po yan kapag na-experience mo yan. Kaya huwag kang manghihinayang kung may mga taong hindi nagpapatuloy. Huwag kang manghihinayang kung may mga taong nagpipit. Kasi normal lang po yan. Marami ka pang makikilala dito sa Libgod. Marami ka pang makikilala mga tao na deserve ng tulong mo. Deserve pa na matulungan. Deserve na na makasama mo dito hanggang sa maging successful ka. Okay? Kaya ikaw na nandito ngayon, napakaswerte mo. Pasalamatan mo yung mga taong nag-i-invite sa iyo dito kasi sila talaga yung taong totoong may care sa iyo. Sila yung taong totoong may pagpapahalaga sa sarili mo. Kasi in-invite ka nila dito, hindi para pahirapan ha, hindi para maangat din po yung estado ng buhay. Diba? Kung pagod ka na sa pagiging empleyado, sa pagiging OFW, dapat po gawin mo yung opportunity na to. Kasi ito lang talaga yung the best way para makapag-for good ka. Para makauwi ka sa Pilipinas, makasama mo yung family mo. Diba? So ayun na, miss mo na yung pamilya mo. Kaya dapat galingan mo pa. Diba? Kung sa ngayon, diba, nag-rank up ka, kulang pa yan. Kung kumikita ka ng medyo malaki, kulang pa yan. Diba? Kulang pa yan. So ano pa lang yan, isang katuting pa lang yan. Diba? Hindi pa yan yung talaga, yung pinaka-final. May darating pang mas malaki dyan pag once na ginalingan mo lang. Kaya galingan mo lang palagi. Diba? So attend ka lang ng mga training kasi hindi kami mahihirapan na mag-training para sa inyo. Kasi gusto namin talaga na maging successful tayo lahat dito sa lingkod. So yun lamang po kasi sobrang na natin, nasa 5:58 na tayo. No? So malapit na wala mag 6 AM. No? So yung mga OFW partners natin matutulog na. So sobrang napahabat ng yung natin, yung training natin. Pero naman po, 'di ba? So super naman po, 'di ba? Super tawag dito. Super worth it naman, 'di ba? So kumbaga worth it naman. Okay lang na mahaba yung training coach kasi namulot naman yung isip namin. Okay lang na mahaba yung training coach kasi na marami naman kami natutunan, 'di ba? So marami pala kaming hindi pa alam about MLM. So ganun pala coach yung MLM, 'di ba? So okay lang na magpuyat kami ngayon kasi worth it naman yung napakinggan namin, 'di ba? So dapat ganun tayo, thankful tayo. 'Di ba? Hindi tayo maging sad na tayo ngayon, 'di ba? Naka-attend tayo ng training, 'di ba? So dapat be happy. Diba? So, kindly comment nga dyan, I am proud to be a professional network marketer. Diba? Kasi lahat tayo dito professional network marketer. Diba? So, yung pagiging networker po is a profession. Hindi po yan yung form of scamming, ha? Kasi yung pagkakaintindi natin, di ba? Pag network marketer ka, scammer ka daw, di ba? Hindi po yan, ha? Ibig sabihin po ng network marketer, it's a profession. Di ba? Kasi pinag-aaralan po siya sa ibang bansa, sa ibang university dito sa Pilipinas. Diba? So, super thankful tayo kasi mas nauna tayo sa kanila. Sila nag-aaral pa lang, ikaw andito ka na kaagad. Namulat ka na kaagad sa pagiging network marketer. Diba? So, be thankful and be grateful sa sarili mo. Ayan, so yun lamang po. So, palagi lang po nating tatandaan, diba, na lahat po ng pinagdadaanan dito natin sa lingkod is kaparte po ng proseso natin dito. Diba? So, yun lamang po. By the way, this is Coach Arnel. I am your innovator here in Ultimate Empire na palaging nagpapasalamat po sa inyo. I am always grateful dahil nagkikipag-participate po tayong lahat, nakikinig po tayong lahat. So, thank you so much po sa oras po ninyo.
I hope na nasatisfied po kayo sa training. I hope na namulat po kayo sa kung ano po yung mga misconception natin sa MLM. Sana po mas na ano pa po natin, mas na intindihan pa natin ng gusto. Kung ano man po yung mga misconception natin, sana ibahin na po natin yung pagkakaintindi natin sa network marketer. So, yun naman po, back to our host. Ano ko na po, ipapasa ko na yung microphone sa ating host, no other than Coach May. Ano yan? So, Coach, back to you. Alright, so ayan mga partners, ang dami nating natutunan kay Coach Arnel ngayon, di ba? Ano nga po yung blueprint to success. So ayan, so nalaman natin kung gaano kaganda yung MLM, di ba? Sabi nga, actually yung MLM talaga is the highest paid profession in the world. Yun talaga yun eh, kasi di ba ang daming naging milyonaryo dito. Kaya lang na yun nga, na misunderstanding lang dahil maraming mga negative na nangyari. Kaya nga sabi ni Ben Glensky na yung broken sick daw na model aayusin na ni Live Good. Okay? So, hindi na po ako magtatagal kasi umaga na and alam ko na yung mga OFW natin magpapahinga na, matutulog na. And yun, so grateful kasi ang dami nating knowledge and I hope na ma-apply natin yan sa ating business dito sa Live Good. And of course, ano yan, gasolinan natin yan para akyatin yung success dito kay Live Good. Kaya mahalaga talaga yung training, di ba? Kasi nga, yung training is the backbone. Sabi nga, dito sa business natin kay Live Good. Kaya dapat lagi tayong mag-attend ng training kahit paulit-ulit para hindi natin makalimutan. Okay? So Coach Jana, meron ka bang announcement? May i-add ka ba sa ngayong umaga? Or wala na? Meron pa ba or wala na, Coach Arnel? Naririnig Wala ba? nata. Wala Wala na. nata, Coach. Ayan. So, tapusin na natin itong ating training, syempre sa closing prayer. So, para makapag-umpisa na ng task yung mga taong nandito sa Pilipinas, no? And yung mga OFW natin, matutulog at magpapahinga na. See you again, guys, sa training natin, sa susunod na mga training. So, let's close our eyes, no? And bow our head and feel the presence of the Lord. You can do your own prayer kung iba man po yung relihiyon ninyo. So, for now, ako po muna yung mag-lead ng prayer. Lord, maraming salamat po ngayong umaga. Ang dami po naming natutunan sa training ngayon. And we hope, Lord, na ma-apply po namin ito sa business namin dito sa Live Good para maabot namin po yung rank na gusto ng bawat isa. Lord, i-guide niyo po kami, i-guide niyo po yung bawat isa. May kanya-kanyang task po kami na gagawin today, tonight. Kayo po yung aming kasama, Lord, kahit po yung mga OFW namin, malayo sa kanilang family po, kasi nandito sa Philippines yung family nila, i-guide niyo po sila, kayo po yung magiging kasama nila, Lord, sa paghahanap buhay nila sa ibang bansa para matugunan po yung pangangailangan ng pamilya nila dito sa Pilipinas. And yung mga nandito naman po sa Pilipinas, Lord God, gabayan niyo po kami, bigyan niyo kami ng wisdom, Lord, na to choose kung ano yung para sa amin. Gabayan niyo po kami sa pang-araw-araw naming buhay. Kayo po yung mag-provide, Lord. I know na wala ka pong plan na iba para sa amin, Lord, na mga anak ninyo, kundi kami po is to prosper us, O God. Lord, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan kahit na sobrang init po ng panahon ngayon, Lord. I know na pinoproteksyonan niyo po yung bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sa opportunity na nakapag-attend ng Zoom, yung mga partners po namin, dahil hindi po lahat, Lord, binibiyayaan ng oras, ng time ng oras na makapag-attend nitong Zoom, Lord. So salamat po sa lahat at ang lahat ng ito ay hinihingi namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan ng mga partners. So bago po tayo maghiwa-hiwalay, mag-picture po muna tayo para sa mga mag-picture po muna Yes, tayo. So picture please tayo. open po yung mga cam natin para makita po yung mga magaganda nating mukha. And see you Yan, again sa pwede na another. po kayo mag-unmute. Pwede na po kayo mag-unmute kung ano po yung mga sabihin ninyo. Ayan, so picture muna tayo. Hi, Before tayo Buenos. mag-leave. Good Before we morning. leave this Zoom meeting, ayan, so kindly open your camera para mag-ano na tayo.
Yan. In 1, 2, 3, smile. Wait lang, kasi maingay yung... Ayan. Ayan, so kindly open your camera in 1, 2, 3, smile. Ayan, so isa pa ha, kasi dalawang ano to, dalawang page. So sa kabilang page naman. So in 1, 2, 3, smile. Ayan, thank you so much sa mga business partners natin. So see you next training. Ayan, so bye-bye. Ingat kayo dyan. Bye-bye. Thank Bye. you po, Sir Alex. Sayonara, Thank Matane. you, Dami. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Thank you so much. Yasumi.